Sa timbre mula sa social media, rumesponde ang ilang bumbero sa nasusunog umanong truck sa Parola sa Maynila. Pero pagdating sa lugar, nadiskubreng ang larawang nagpapakita ng nagliyab na truck, peke pala. Ayon sa barangay chairman at fire chief ng Recto Volunteer na si Samuel Phoenix, isang follower nila online ang nagpadala ng larawan sa kanilang group chat. At ang nadatnan nila sa lugar, ang truck na hindi naman nasunog o nasusunog. Hinahanap namin at nakita naman namin yung truck na buo naman. Ang AI, pala mo, parang totoo na talaga eh. Ang followers namin, ang sabi sa kanya, sinend lang din sa kanya. Na-alerto lang din siya. Nasa 4 na truck ng bumbero ang rumesponde kabilang ang sa Bureau of Fire Protection. Sabi ni Phoenix, bukod sa abala, delikado ang pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na kung nagkukunwaring emergency. Siyempre, nagmamadali kami. Either na makasagi kami o ano. Siyempre, tumatakbo kami sa sunog. No? Tapos pagdating ng fake news pala. Mga ganun, mapanagot. Kasi hindi biro yung mga ginagawa nilang ganun. Ayon sa barangay na nakakasakop sa lugar, wala silang ideya kung residente ba nila ang nagpakalat ng maling impormasyon. Mayroon din daw silang mga sariling truck ng bumbero na unang re-responde kung sakaling totoo ang sunog. Karamihan kasing ganyan sa insidente, yung mga nagkakalat na parang anonymous. Very alarming po yung nangyayari, no? Masama po yan. Baka mamaya, meron nagkaroon ng insidente na ganyan, wala pong responde na bombero, no? Dahil sa fake news na yan na nangyayari na ganyan. Sa ilalim ng RA 9514 o ang Revised Fire Code of the Philippines of 2008, maaaring pagmultahin ng 50,000 pesos ang sino mang mapatutunayang nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa sunog. Pwede rin silang masampahan ng reklamong unjust vexation sa ilalim ng Revised Penal Code. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.